Ano pa ba yung natuklasan natin dito sa Poco F7 after 1 month or more than 1 month of usage? At kumusta yung kanyang battery life pagdating sa real life usage? Kumusta yung mga photos, videos na nakuha natin dito? Pagkatapos yung performance niya at marami pang iba. So lahat yan pag-uusapan natin para magkaroon kayo ng idea at solid na reason kung dapat nyo ba talagang bilhin to o hindi. So, doon muna tayo sa presyo. Update lang. As of August 12, 2025, ang 12 to 56GB na configuration ng Poco F7 ay 23,999. Yung 512GB naman na nire-review natin ngayon ay 25,999. Okay, share ko na rin sa inyo. At para dun sa mga nakakaalam, kapag talaga nagustuhan ko yung phone, kadalasan binibilang ko talaga ng tempered glass. At kung merong matte talaga yung nilalagay ko. So kagaya niyan, naka-matte tayo ngayon. Nandyan yung link sa description box sa baba kung saan ko binili tong matte tempered glass na to. At nagustuhan ko talaga siya kasi anti-ano rin siya, smudges, tsaka fingerprints. Meron pa rin, kahit kaunti. Pero compared sa glossy or hindi matte na tempered glass, napakaunti na po ng makukuha nito. Tapos yung case na ginagamit ko ngayon, ayan. Ganda, di ba? Napakasimple lang. Protected lahat ng sides. Balot na balot. Pero, kita pa rin yung kulay ng ating Poco F7. Lalo na kung nakaano kayo, yung limited edition, tsaka yung puti. Mas bagay na bagay po yung case to sa Poco F7 ninyo. Pero kahit sa black na ginagamit ko, tingnan nyo naman, sobrang ganda ng design. So, nandyan din yung link sa description box sa baba. Hindi to sponsored ng tempered glass tsaka ng case ha. Talagang sinishare ko lang sa inyo yung mga napili kong accessories para dito sa Poco F7 na ginagamit ko. Okay. So, noong July 21, 2025, nakatanggap tayo ng software update para dito sa HyperOS. Hindi naman sobrang laking update, pero update sa security patches, tsaka ilang mga bug fixes. So, dito natin binis, or dito tayo nag-start talaga na kumuha ng mga data para dito sa 1 month or after more than a month na experience. Okay? So, yan yung kanyang version 2.0.102.0. So, unahin natin yung Antutu scores kasi gusto nating malaman kung may nagbago ba sa performance ng Poco F7 after nung update na na-receive natin. So, i-base natin kapag naka-on at naka-off yung memory extension. Okay, so ito yung Antutu score na nakuha natin. Actually, kinuha ko to kanina lang before ako mag-shoot. 1,748,646. Yan ay kapag ginamit natin yung memory extension or virtual RAM. So, medyo malaki-laki na yung binaba sa score kasi syempre constant or moving talaga yung Antutu scores natin. Kasi doon sa una pa lang, unboxing tsaka first review natin dito sa Poco F7, umabot tayo ng 1.9 million. So, ngayon 1.7 na lang. So, tingnan natin kung may improvement kapag hindi natin ginamit yung memory extension. So, tumaas naman ng kaunti, naging 1,785,656. So, I suggest kung hindi nyo naman talaga kailangan, huwag nyo nang gamitin yung memory extension para hindi maapektuhan or mabawasan yung performance ng Poco F7. Tapos bago ko ipakita sa inyo yung real life usage ko dito sa Poco F7, pakita ko muna sa inyo yung updated na PC Mark. So nag-run ako ulit after nung update na pinakita ko sa inyo kanina at ito yung nakuha natin na SOT. 15 hours and 23 minutes na lang. So compare dun sa first na test natin, 17 hours, 53 minutes, so almost 18 hours. So, malaki-laki yung nabawas nung nakatanggap tayo ng update. So, sana maibalik sa dating battery performance yung Poco F7 after yung susunod na software update. So, doon tayo sa real-life usage. So, yung setting na ginawa ko dito sa Poco F7 para matest siya ng buong isang araw, naka-auto yung refresh rate, naka-auto yung brightness, naka-data lang tayo. Hindi talaga ako nagbukas ng Wi-Fi. Tapos, naka-on yung memory extension at 100% battery level nung nag-start ako. At take note lang guys yung active time ay hindi equivalent ng screen on time na ipapakita ko sa inyo maya-maya. So nung una, 88% left ay tinignan ko yung battery na natitira. So 12% na nagagamit ko. Ang active time natin ay 8 hours and 57 minutes. So almost whole day na yan guys. Pero 88% pa rin yung natitira. Tapos dun sa pangalawang check ko, malamang kinabukasan na to, 71% na lang natitira, 29% na yung nagagamit ko sa battery, 26 hours and 21 minutes ng active itong Poco F7. Tapos, dun sa susunod na pag-check ko, 54% na lang natitira, 53 hours and 44 minutes
na active na itong Poco F7. At yung panghuli, sinagad ko na 17% left, 83 hours and 16 minutes. Ulitin ko lang, pure data tayo. Hindi ako nag-wifi sa buong test na yan. So kahit na medyo bumaba yung screen on time na nakuha natin dito sa pangalawang PCMark test natin, after nung software update na yun, impressive pa rin yung nakuha nating result sa real life usage. So if ever po nagagamitin natin to for work o kaya buong maghapon nakadata tayo dahil nagta-travel tayo, ganyan, huwag po kayong mag-alala, hindi po agad-agad malalobat itong Poco F7. At pagdating naman, or speaking of data, ang SIM na nakalagay dito sa akin ngayon ay GOMO. Pakita ko sa inyo yung speed test na ginawa ko dito sa Poco F7 habang nakalagay yung GOMO SIM at nasa loob ako ng bahay dito sa Quezon City. So una ay sa fast.com, nakakuha tayo ng 130 Mbps. Sa speedtest.com, 188 Mbps. At sa speed test na app, 196.7 Mbps. So ano man dyan sa tatlong yan, isa lang ang sigurado. Impressive yung nakuha nating result sa data test na ginawa natin gamit yung GOMO na SIM, tapos naka 5G tayo, indoor, dito sa Quezon City. Sinasabi ko location kasi syempre mag-vary pa rin yan doon sa location natin kasi baka nasa isang lugar tayo na hindi pa ganun kalakas yung 5G, baka mas mababa pa doon yung makuha nating result. Pero isa yung sigurado, kung malakas yung signal at merong 5G doon sa lugar natin, may utilize po nitong phone na to. Okay, dito tayo sa camera performance. So, ulitin lang natin na merong 50 megapixels f1.5 na main camera itong Poco F7, 8 megapixels f1.5 naman na ultra-wide. So, dito sa first set natin ng mga photos, makikita ninyo na yung ultra-wide, nasa warmer side siya ng kulay. Samantalang nasa cooler side naman yung main camera. Yan yung 1x tsaka 2x. Yung 2x ay digital zoom lang. So, obvious na obvious yung difference kapag ginamit natin ultra-wide tapos ginamit natin yung main, alam natin kung anong camera yung ginamit natin. Pagdating sa overall na quality, ang masasabi ko ay acceptable. Yun siguro yung tamang term. Hindi impressive, pero hindi rin naman disappointing. Kasi kung sharpness yung pag-uusapan, sharp naman talaga most of the time yung mga photos. Ang problem lang talaga na nakikita ko sa mga photos na nakunan ko, exposure or yung overall na brightness ng mga photos kahit pa outdoor shots. Hindi din ganun kaganda yung dynamic range dahil madalas compromised yung highlights kapag against the light yung kinukuhanin nating subject. Kaya minsan, ang dilim-dilim ng subject kapag nakita natin ng photo. Ngayon pagdating sa 4K video recording, hindi din impressive Pero at least thankful tayo na kung kailangan natin ng 4K video recording, available naman yan dito sa main camera ng Poco F7. Ngayon, pagdating sa selfie camera, 1080p lang yung sagad na resolution na pwede nating ma-record. Hindi rin ganun ka-sharp, pero again, acceptable yung quality plus stable kasi makikita ninyo, naglalakad ako, pero maayos pa rin yung kanyang stabilization. So, kung gagamitin natin to while walking or nakasakay sa loob ng sasakyan, walang problema. Okay, so yun na lahat yung mga gusto kong i-share sa inyo after more than a month ng paggamit dito sa Poco F7. So, masasabi ba natin na sulit yung phone na to at marirecommend ko ba talaga siya after yung paggamit ko dito na more than a month? Ang sagot, yes na yes. Napaka sarap gamitin ng phone na to. Alam niyo, wala akong masyado nakitang malaking issue. Ang nananatiling issue, hindi ko na sinama kanina, pero nasabi ko na to kasi doon sa ibang mga Xiaomi phones na review ko, yung MIUI talaga, HyperOS talaga. Yung UI ng phone na to, yun talaga yung nakakasira sa overall na experience. Kasi halos wala ka nang magawa sa phone, alam niyo yun, tapos hindi ganun kaganda talaga yung HyperOS. Madaming features, yes, marami ka naman pwedeng gawin, technically. Pero compared mo sa ibang Android phones, halimbawa, yung OS ng Infinix, ng Tecno, ng Transsion, overall, mas okay pa po yun para sa akin yung itsura nun kumpara dito sa HyperOS. Tapos, yun nga, sinabi ko na to nun, kapag nag-install ka ng third-party na launcher, hindi mo na magagamit yung gestures. So, mapipilitan kang gumamit ng navigation dito sa baba. So, yun yung medyo nakaka-disappoint talaga. So, sana mabago talaga ng Xiaomi yun. Pero other than that, okay naman po yung phone na to. I mean, hindi okay
yung UI yung sinasabi ko. Okay naman yung UI, mapagtitiisan. Pero overall, yung phone, sulit na sulit para sa akin. Talagang marirecommend ko siya. So, if ever na gusto mo nang bumili ng phone na to, ilalagay kong link dyan sa description box sa baba. So, kung gusto nyo pa ng mga ganitong klase ng video na after 1 month, babalikan natin, i-comment nyo lang dyan sa baba. Don't forget to hit the like button below at mag-subscribe ka na din. Yung muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing or reviews, this is Sulit Tech Reviews.